I saw Jesus in you. So diri sa atong kinabuhi isip mga luwas nga tao, mga katawan sa Dios, dapat makita gyud si Kristo dinhi sulod sa atong kinabuhi. Amen. Makita gyud si Kristo. Kay nga naman kita man mga higala ang iyahang mga representative, mga sumusunod man taniya. Kita may gibili ni Kristo diri sa yuta. So mao na nga dapat kutob nga nata diri ato yung pasigahon ang kining atong suga. Amen. Because we are the light in this world, mga higala. So I encourage you, to follow the steps of Jesus. God is faithful. Wala siya na pakyas sa pag-atiman sa ato. And mga igsoon, wala nagkulang ang Ginoo. So kita maningkamot nga sa matag panahon ug matag adlaw atuag yung mapahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Kay mao man gid ni ang ato ang ultimate purpose diri sa kalibutan. And what is that? To glorify God and to please Him in our life every day. Okay, so salamat atong special karon moadto na ta sa mensahe gikan sa pulong sa Dios. Anda na ba ta nga maminaw? Say amen. Abri ang inyong mga una-una ha. Have an open mind to hear the word of God. And I hope mga igsoon nga kanang matudluan ka, o I hope nga magpatudlo ka. I hope nga dawaton nimo ang pulong sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, kay makaayo biya ning pulong sa Ginoo mga higala sa atong kinabuhi. Okay, so I hope this message will encourage us this morning. Now, okay lang kung maglingkod lang sa mo kay medyo taas ang mga pulong nga basahon nato sa Biblia karong buntag. All right, so maadto na ta diri karon. Psalms 49 is our text. Psalms 49. Sugod nagbasa bersikulo 1, kung naabot na mo say amen. Now, ako alang ni siyang i-mix, Magbasa ko Bisaya, magbasa ko English, magbasa ko Bisaya, ha? Pero diya sa inyong mga Biblia, kung English ang inyong Bible, follow lang mo kung asa ko magbasa. Okay? So ambot pasabutan na nga panahon sa preaching di na gid magkaon, amen. So kaya po sa Ginoo no? Remember mo atong sa templo sa John chapter 2, di ba? Oh, nagkankuan ng mga tao, giyabo ni Kristo. Di ba? So mao gyud na. So giingnan ta sa Ginoo nga unya na mo kaon diha hindi ko man nagwali ni pastor. Okay? Sige. So adto ta diri Psalms 49. The Bible says, "Hear this, all ye people, give ear, all ye inhabitants of the world, both low and high, rich and poor, together. My mouth shall speak of wisdom, and the meditation of my heart shall be of understanding." Verse 4, "I will incline mine ear to a parable. I will open my dark saying upon the harp. Wherefore should I fear in the days of evil, when the iniquity of my heel shall compass me about?" Verse 6, "They that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever. That he should steal forever, and not see corruption. For he seeth that wise men die, likewise the fool and the brutish person perish, and leave their wealth to others." Versikulo 11, "Ang ilang hunahuna sa sulod mao, ang ilang mga balay mupadayon sa kangturan, ug ang ilang gipuy-an nga mga dapit hangtod sa tanang kaliwatan. Sila nagtawag sa ilang mga yuta sunod sa ilang kaugalingon nga mga ngalan." Versikulo 12, "Apan bisan pa ang tao nga anaa diha sa kadungganan wala nagapabilin, siya sama sa mga mananap nga mahanaw." 13, "Kining ilang dalan mao ang ilang kabuang." But pasabot nga kung ang tao maghuna-huna ba nga
ang iyang mga kaptangan ug siya mismo magpadayon hangtod sa kahangturan diri sa yuta. Kabuang kuno na nga mentalidad igsoon. Mao nay foolish belief no sa mga tao. Iyon sa Biblia bersikulo asa na ta 13, kining ilang dalan maong ilang kabuang, apan bisan pa ang ilang kaliwatan nag-uyon sa ilang mga panultihon sila. 14, sama sa mga karnero sila gipang tunod sa lubnganan. Ang kamatayon mukaon kanila, ug ang matulid mubaton sa pagdumala ibabaw kanila diha sa kabuntagon. Ug ang ilang katahom maut-ot diha sa lubnganan gikan sa ilang Pinoy-anan. 15, but God will redeem my soul from the power of the grave, for He shall receive me, sila. 16, dili ka mahadlok sa diha nga adunay gihimong adunahan. Sa diha nga ang himaya sa iyang balay gipadako. 17, kaysa diha nga siya mamatay, siya walay madala. Ang iyang himaya dili manaog sunod kaniya. 18, bisan samtang siya nagkinabuhi, siya mipanalangin sa iyang kalag, ug ang mga tawo mudayig kanimo sa diha nga ikaw nagbuhat og maayo sa imong kaugalingon. Siya muadto sa kaliwat sa iyang mga amahan, sila dili gayud makakitag kahayag. 20, man that is in honor and understandeth not is like the beasts that perish. Ang tawo nga anaa diha sa kadungganan ug wala nagapakasabot sama sa mga mananap nga mahanaw. Manindog tang tanan mga higala, basahon nato ang isa pa ka bersikulo sa New Testament bago ta ninyo magampo. Dirita sa Acts chapter 8 bersikulo 20. Ang giingon ni Pedro diri sa Acts chapter 8 in verse number 20. Nana mo? Apan si Pedro miingon ngadto kaniya, ang imong kwarta malaglag uban kanimo. Tungod kay giunahuna nimo nga ang gasa sa Dios mapalit pinaagi sa kwarta. The message this morning is thy money perish with thee. Dili na ko gikuha may gala sa gingon ni Pedro, ang imong kwarta malaglag uban kanimo. Let us pray. Father in heaven, we ask for your blessing upon your message this morning. I pray, Lord, that you will open our understanding and help us to understand your word today. Speak to us through your word and enlighten us, O God. I pray nga kung naay mga nagsimba dinhi nga wala pa Ginoo nakabaton sa kaluwasan, I pray nga ilaha kining mabatunan sa ilahang kinabuhi karong adlaw. Ug sa mga uban nga Kristohanon Ginoo nga adunay mga panginahanglan sa ilang spiritual nga kinabuhi, nagaampo ko nga unta matagbo ang ilahang mga spiritual need. Lord, bless us and help me as I preach your word. Give me wisdom. I pray this in Jesus' name. Amen. Salamat ug pwede na ta ninyo magalingkod. So, ang atong mensahe mga higala kay thy money perish with thee. Now, ang purpose aning mensahe nato karong buntag is not to tell you that money is evil. It's not to tell you mga higala nga di na lang ka kailangan og kwarta kay nganuman thy money perish with thee man. Dili mga higala. Dili ka na mga igsoon ang punto sa atong mensahe karon ug dili ka na ang maoy gusto nga itudlo sa ato ang Ginoo para sa ato. God never said that money is evil. Amen. Wala siya gingon nga ang kwarta dautan. Igsoon, ang gipakita lang no sa pulong nga ato ang gibasa kaganina nga ang kining kwarta usa lang ni katemporaryo nga butang. Sama lang ni sa uban nga mga butang nga makita nato diri sa yuta. Therefore, dili dapat nato saligan ang kwarta. Dili dapat nato himuon nga
Dios ang kwarta diri sa atong kinabuhi. Dili dapat ta mag-apas o maggukod sa kwarta. Okay? Because sama nga kita, mga matay, ang kwarta pod mga higala, mawala ra pod na siya. You know, many people believe that money is the answer of everything in their lives. Kanang ginahuna-una sa kadaghanan nga mga tao nga ang kwarta kuno mao ang tubag sa tanan nilang mga panginahanglan sa kinabuhi. Now let me tell you this mga higala, nga ang kwarta is gikinahanglan nato na sa atong kinabuhi. It is essential in our life, pero dili gyud na maoy tubag sa tanan. You know what, ang kwarta na ay mapalit, pero naapoy mga butang nga dili mapalit sa kwarta. Now, let me show you mga igsoon what money can buy. Una sa tanan, money can buy a house but not a home. Nakakita ba mo mga tao o mga mag-asawa o pamilya nga na sila'y balay, pero mga higala, dili maayo ang ilahang panimalay. Na sila'y balay, pero dili malinawon ang ilahang panimalay. Naay mga tao nga bisag naay kwarta, nakapalit silag balay, pero mga igsoon, walay maayong panimalay. Lahi ang house kaysa home. Ang mapalit sa kwarta, balay, but not a home. Money also can buy a bed, but not sleep. Ang kwarta, pwede siya makapalit mga higala og katri, pwede siya makapalit og higdaanan, pero dili siya makapalit og tulog. Nakita ba mo mga higalag mga tao nga nindot kay sila og bed? Ha? Pero mga igsoon, dili katulog. Amen. Kay balo ba mo, ang makahatag lang sa atoa og maayo nga pagtulog ang Ginoo ra. Ang mahatag sa kwarta higdaanan. Pero ang makahatag sa atoa og good night's sleep or good night's rest ang Dios ra. Another example na. Ang isa pa ka example, money can buy a clock but not time. Kung naa kay kwarta, pwede ka makapalit og relo. Kani. Pero ang kwarta, dili siya makapalit og oras. Amen. Ang Dios ang tag-iya sa oras. Ang Dios ang mag-decide sa mga panahon. Kasabtan ninyo? Ang kwarta po may ganang makapalit siya og kanang libro, pero dili siya makapalit og kahibalo. Kung naa kay kwarta, you can buy a book that you want to read, but it can't buy knowledge from you. Kahibalo ba mo kung kinsa ang makahatag sa tuwa og kahibalo? Ang Dios. Nanuman siya ang tag-iya sa tanang kaalam og kahibalo og pagsabot. Kung naa kay kwarta, ang kwarta nimo makapalit og pagkaon pero dili ang appetite. Kinsa diri sa inyo mga higala nga kung naa kay gusto paliton nga pagkaon mapalit nimo. Or kung naay kanang pagkaunan nga gusto nimo kanan, pwede ka makakaon diha. Ngano man naa kay kwarta, pero naabay mga panahon sa imong kinabuhi nga bisag naa kay kwarta og makapalit kag pagkaon, murag wa kay gana magkaon. Kay ang makahatag sa atuag maayong appetite ang Dios ra. Bisag lami ang imong pagkaon, pero kung wa kay gana, di ka ganahan mo kaon. Amen? Tanawan ninyo ng mga tao nga nadiya sa ospital, kanang mga pasyente. Palitin na sila lami nga pagkaon. Many of them, dili mo kaon, kay wala sila gana mo kaon. Ang Diyos lang ang makahatag og appetite. You know what? Unsa pay mapalit sa kwarta? Ang kwarta makapalit siya og posisyon, pero dili siya makapalit og respeto. Amen. Ang pwede naman nimo bayaran. Nana din kay posisyon.
but not respect, mga higala. Oh, ang atong presidente gibayaran niya itong mga kwan. Di ba? Mga uban para ipakuan ang ato ang former nga president. Do you think nga pag mahuman ang termino anato ang presidente, mga higala, dako gyapon na dako kay na siya dungog after what he has done? Dili na, mga igsoon, pwede nimo bayaran ng tao pero dili ang respeto. Ang kwarta makapalit siya dugo, pero dili ang kinabuhi. Amen. Did you know that money can buy blood? Duha. Una, nakay gusto ipapatay. Pag nakay kwarta, bayaran lang nimo, pat yun to. Wala niyang kinabuhi. Tama? Or, ikaw kinahalan kag dugo. Pasyente. Naipasyente, kinahalan og dugo. Pwede ka mo palit og dugo para kuan sa iya, iabono sa iya. You can buy blood but not life. Ang makahatag rag kinabuhi sa tao ang Dios ra. Money can buy insurance but not safety. Many people have insurance pero may gala dili gyapon sila luwas. Because the Bible says, may gala, safety is of the Lord. You see, money is not everything. Money is essential, pero dili siya maitubag sa tanan. You know, someone said this, you're not rich until you have things what money cannot buy. Dili kuno ka adunahan hangtod naa na sa imo ang mga butang nga dili mabayran sa kwarta. You know, there is Acts chapter 8 in context, may gala, kani si Simon the sorcerer, nagunahuna siya nga ang gasa sa Dios mapalit pinaagi sa kwarta. Nagunahuna siya nga ang grasya sa Ginoo, ang kaluwasan, ang balaang espiritu mabayran ra og kwarta. That's why he offered them, gioferan niya si Pedro og kwarta. Pero ang gitubag ni Pedro, mahigala sa versikulo 20 is a form of rebuke. Ang giingon, mga higala, ni Pedro, mahigala, in verse number 20, but Peter said unto them, ang imong kwarta malaglag uban kanimo, tungod kay gawnahuna ka nga ang gasa sa Dios mapalit pinaagi sa kwarta. Higala, kay balo ba mo nga bisan pa dako nga kantidad ang imong ibayad para sa gasa sa Dios, dili gyud na, mga igsoon, nimo ma-afford, dili mo na mapalit. Because the gift of God is very precious. It's priceless. Kay kung ang gasa sa Dios mapalit og kwarta, mga igsoon, but pasabot nga ingon ana kagamay. Ang gasa sa Dios pwede naman day mapalit og kwarta. Pwede naman day mabayran. But no, mga higala. You know, tanawa diya sa imong kinabuhi. Unsa mga butang nga gihatag sa Ginoo sa imo? You know, gift. Mga butang nga gihatag sa Ginoo sa imuha nga dili mabayran og kwarta. Yes, ang pinaka-ultimate ra ang kinabuhi gyud. Have you seen many rich people, mga higala, died? Namatay sila. O katong ilang kwarta, wala gyud, mga igsoon, nakaluwas sa ilang kinabuhi. Kaya nga naman, ang tagiya sa kinabuhi ang Dios. Kung mo desisyon na ang Ginoo, paon na nako ni, wag yoy makaluwas sa imuhang kinabuhi diri sa yuta. Mo na may no, kaning mga gasa nga gikan sa Ginoo, di gyud mabayran og kwarta. Kaning kinabuhi nato nga naangkon diri sa yuta ug ang kining kinabuhi nato nga madawat, mga higala, gikan sa Dios dito sa langit, di na mabayran og kwarta. Ug magpasalamat ta nga kini gihatag lang niya nga libre sa ato. Amen. Ang kinabuhi nga atong nadawat ron libre man eh. Amen. Nalipay ba mo ani? Nagpasalamat ba mo ani? Kani maayong panglawas ninyo karon, libre man eh. Gihatag ni siya sa imo karon. Kining safety nga
imuhang nasinati mga higala, libre man na siya. Wala ba ka nalipaya na? Nakita ba ninyo kung unsa ka pinangga sa Ginoo? Nga iya kang gipanalipdan o giatiman matag adlaw. That's why I encourage you mga higala nga don't just focus mga igsoon sa mga butang diri sa yuta. Kaya ang mahatag mga igsoon sa mga tao sa imo ug ang mahatag sa kalibutan sa imo diri sa yuta mga temporaryo lang. Higala sultian ta mo nga ikaw ba no gipanalanginan ka sa Ginoo beyond measure igsoon. You have the reason to enjoy life. Amen. You have the reason to worship God. You have the reason, mga igsoon, to praise the Lord in your life because He bless you so much. Wala ka gipasagdan sa Ginoo. Walang kaniya tagai og daghang kwarta siguro. Ngano man mga higala, kay basin mga higala, ga-after kag kwarta siguro diya sa imong kasing-kasing. And God knew nga kung ihatag niya sa imo ang kanang imuhang gusto mga higala, imuha siyang isalikway. Imuha siyang ilimod. Imuha siyang biyaan. Imuha siyang kalimtan. Iyon ani biha no ang makita nato sa kadaghanan nga mga tao karon, pero pasagdi sila. Kay ikaw nga wa tagay sa Ginoo daghang kwarta, pinangga ka sa Ginoo because He knows your weakness. Pero magpasalamat ka nga ang iyang gihatag sa imo ha igsoon, igo para sa imong pamilya. Igo para mabuhi mo. Igo para matagbo ang inyong mga bayronon ug ang inyong mga panginahanglan. Pastor, wa man natagbo pastor, daghang magyapon kog utang. Higala paminaw tungod na kay dili ka maayo nga manager sa kwarta nga gihatag sa Ginoo diya sa imo. Mao na mahigala, naa kay mga deficit. Pero kung maayo ka magdala sa kwarta sa Ginoo mga higala, walay deficit. Walay kulang. Di jud ko motoo mga higala nga ang Ginoo naay mga pagkulang sa tuwa. Ang grasya sa Diyos, the Bible says, is sufficient for us. It means it is more than enough. Pastor, wag yun ako na nakita, Pastor. Well, check your life. Examine, panalipdi. God said in the book of Haggai, consider your ways. Ngano ka ha? Ngano ka ha? Sa Dios ba ang naay problema o naa sa imo igsoon ang problema? Higala, panalipdan nato ni o kinahanglan nato i-consider ang atong mga dalan kay basin mga higala ang rason nga nung kita nagpait financially is because we are bad stewards. Amen. Kung kita mga higala ginatudluan sa Ginoo, gidisiplina ta sa Ginoo. Pero magpasalamat gihapon kay wa man kapasagdi sa Ginoo. Gipakaon ba gihapon mo sa imong pamilya bisan wa mo'y daghang kwarta? Gipanalipdan ba gihapon mo bisag asa mo nagadto? Gitagaan ba gihapon mo mayong panglawas? Kanang mga butangan na ang mga butang nga dili mabayran og sapi. So wala na to sa atong unahuna mga higala nga ang kwarta mao'y tubag sa tanang mga butang. Nangay mga Kristiyano nagtuba nga kung daghan lang kog kwarta, sulbad ginitanan ba? Di ba? Di ba ikaw sa una mga higala, naguna-una ka na, buot pasabot kung naguna-una ka na, mao na imuhang pagtuon nimo. Na kung daghan kag kwarta lang, kung daghan lang kog kwarta, ay kaning sulbad lagi pa. Mautang na ako, wag yun ba? One time din eh. Kanya mong simbahan, gwapo na gid dahil mong simbahan ba? Di ba natin mga ingunana? Ngano man mga higala na yung mga huna-huna ang mga tao nga ingunana because they believe money is the answer to everything. Kung inyong tanawon mga igsoon ang atong kinabuhi sa yuta, often ang kinabuhi magtudlo sa tua nga dapat ta maggukod og kwarta. Kinahanglan ko og mas dako nga salary, kinahanglan ko og mas dako nga balay, kinahanglan ko og mas mahal nga sakyanan.
Pero kay balo ba mo giwarningan biata sa ato ang Ginoong Hesukristo that money, mga higala, is not the ultimate solution to our problems. Many people think that wealth equals security. Do you believe that too? Nga ang kwarta, ang kabtangan, ang mga bahandi, kay equal siya sa security, meaning as long as you have much money, secure na ang imong kinabuhi. You know what? That's what the world teaches us. And even now, many today still believe that money can solve every problem, like health issues. Kung nalang ko'y kwarta ba, kanigid akong kwan, hagbay na ginagidala, ginako ni Amerika ba, dito ginako ni Patambalan, kay high-tech dito. But have you seen mga igsoon, rich people, nag-adto sa laing nasod, kay dito magpatambal, pero namatay gihapon? So dili na mga higala sa kwarta. Naana siya mga higala sa timing sa Ginoo. But pasabot nga kung oras na nimo, no matter what you do, bisan paggamito nimo ang tanan nimong savings mga higala diya sa imong bank account, it won't help you. Kung kwaon ka na sa Ginoo. May mga uban may gana, kung naalang ko'y kwarta, kaniamo ang relasyon na mo ba, sulbad gini ba? Dili man no? Kay kadaganan, kasagaran biya karon nga ginaawayan sa mga magtiayon kay kwarta. Una, kay di magkasinabot sa kwarta. Magsigig away, bahin sa kwarta. Magsigig og pangutana, there's a lack of trust mga igsoon. Asa man ang napunta ang kwarta nga rin, di ba? Mao na may gala daghag mga magtiayon nagbulag because of money. Unya, magunahuna na yung takong, nalang gid kay kwarta. Di gini mag-struggle ang pang relasyon ba? Dili na sa inyo nanay igsoon. Nay mauban, kung naalang ko'y kwarta, di jud ko lonely karon. Pero daghan biyag mga tao nga, daghag kwarta igsoon, lonely gihapon sila. I remember Robin Williams, katong Hollywood actor, di ba? Sikat kay siya nga actor, Robin Williams. Kaila mo niya? Nakakita siguro mo sa uban niya nga mga salida. Namatay siya out of depression, naghikog siya dito sa iyahang hotel, dito sa iyang mansion mga igsoon, dito sa iyang kwarto, sa iyang tub, naghikog siya. Kaya naman, walay kalinaw sa iyahang kinabuhi. Di niya mga igsoon makita ang meaning sa iyang kinabuhi. Di niya makita ang purpose sa iyang kinabuhi. So yang gikuha ang iyang kinabuhi because wala niya nakita ang katuyuan sa iyang kinabuhi. He felt empty even though he has millions of dollars in his bank account. Naminaw pa ba ang uban? You know what? In Matthew chapter 6, si Jesucristo nagtudlo sa iyang mga tinunan about priorities in life. Gi-point out mga higala ni Jesucristo dira that storing treasures on earth leads to disappointment because money can be lost. It can be stolen and it can be destroyed. Kinsa diri sa inyo gikawatan kag nakawatan na kag kwarta sa una. Kinsa diri sa inyo nawad-an kag kwarta sa una. Kinsa di siya nasunog imong kwarta. Higala, maunay kwarta. It's temporary. Mo ba na mga no, dili gid kanang kita ginatudluan ta sa Ginoo nga dili ta magsigi og kanang gunit og kwarta, kanang pugong og kwarta. Pastor, ginaunsa ta pagtudlo sa Ginoo nga dili ginatudluan ta sa Ginoo nga maghatag, dili permi nga maggunit og kanang sa tawna magkupot og kwarta. Ayaw i-embrace ang kwarta. Nganuman mga igala, ginaingnan ta sa Ginoo, temporaryo lang na. Wala dira ang imong paglaom. Wala diha ang imong kaugmaon.
Mao na kita ginaingnan ta sa Ginoo paghatag kanang kwarta no. Give, and it shall be given unto you. Give, may gala. Aron ipakita niya sa ato nga siya ang atong paglaom. Siya ang atong kaugmaon. Siya ang atuang blesser. It's not money igsoon. Naminaw pa bang uban nato? Kay balo ba ka may gala usa sa mga rason nga nung daot o guba ang adlaw sa tao because naka-focus siya sa kwarta. Dili ba? Kay kung naka-focus ka sa kwarta mga higala, mawala ang imuhang kalipay. Kaya ang mahatag sa kwarta sa imuha is only outward and temporary happiness, but not joy. Wala ka na kalipay karon because ang imong kalipay nasa kwarta. Di ka ganahan magsimba, nga naman. Gamay ang kitaan karon, gamay ra kong sildo, daghag deduction. Wala ang imong kalipay kay nakafocus ang imong kasing-kasing sa kwarta. Have you seen people may gala mas poorer pa sila kaysa sa imo, yet they are contented and still happy? They don't have houses like you. They don't have things like you. Wa sila mga sakyanan, ni motor, ni bicycle, sama ni mo igsoon. Pero nga naman nga kontento sila, malipayon sila, dasig sila, kay nga naman, wala nakafocus ang ilang kasing-kasing sa kwarta. Ginatudluan ta ni Jesucristo nga unta natay kinaya sama sa mga bata. Kay balo ba mo nga sulayan namo mga igsoon hatag si Bukoy og 1,000. It means nothing to him. Kaya ba mo ginaon sa ni Bukoy ang 1,000? Oh, Bukoy, di ba din na to? Nagsakay tagsakyan na, no? Imuhan na ni. Oh, ha? Warag yun kay Bukoy ang 1,000. Yan lang ginabay-labay, gidulaan. Hadlok na si Gision. Ambe. Sa ato ang mga igsoon, importante siya, di ba? Nasa meaning. Pero sa bata, mga igsoon, wala na sa iyahay. Bisan pa may gala, dili mo pa kauno ng bata, ang bata di mabalaka, anang 1,000 mga igsoon. Ginatudluan ta ni Jesucristo nga natay attitude sama sa bata. Amen? Nga dependent siya sa iyahang parents. And that's what the Lord teaches us also. Nga dapat kita as people of God, dili ta dependente sa kwarta kundili sa atuang heavenly parent nato nga maong Ginoo. Ang daghan nato diri no, maguba ang imuhang pagkatao, maguba ang imong adlaw because your money has become your God. Dili na si Heavenly Father o dili na si Jesucristo nga mo'y Ginoo sa imong kinabuhi. Nalimtan na nimo ba because nakafocus ka na mga igsoon sa kwarta. And God understand that we have many needs in life. And God sees our worries. Wala ba ta niya mga igalagi tudloan nga be careful for nothing? Anak, naalang ko diri. Anak, nakit-an ta ka. Anak, di ta kabiyaan. Tabangan ta ka. And the reason it's hard for God to help you, tungod kay mas ning salig ka sa kwarta, mas ning salig ka sa imong panginabuhi, mas ning salig ka sa imong trabaho, kaysa Diyos. Maunay rason. And now, you skip church. And now, you forgot to pray. And now, di na ka magbasag Bible. Nga naman, nagkuha na ka, na-swerve na ka, na-lose focus na ka. You're not in the right direction right now because naka-focus lang ka sa temporaryo nga butang. Ang uban ninyo nga gasimba karon ba no? Nga naka-focus mga igala sa mga material o sa kwarta, material nga butang sa kwarta. Mangyambit ka sa kung wali karon ba? Di ka mo to. Nga naman magana, you lose faith in God. Kana bitang Kristo nga wanay simba-simba pag makabisita ko na sa iya ha. Pangutanon na ako siya, nagtuo pa ba ka Ginoo?
Katawa siya, natawa na sila, unya mo ingon, nagtuo pa pastor eh, hindi magsimba ka. Anong puro na lang katrabaho? Kung tinor ka nagtuo Ginoo, tagani mo siya panahon. Amen. Higala, sultihan ta mo, ang kwarta mawala, ang kwarta pwede makawat, ang kwarta pwede masunog. You see, true security comes from God, not from money. Now, I'm not saying that money is evil. Dapat nga wakay ganani nga butang sa imong kinabuhi, kay dautan ni dili ni maayo sa atong kinabuhi. No, mga igsoon. Again, ako isulti sa inyo, money is not evil. Kanang manabaho ka o manginabuhi ka kay aron na kay pangtagbo sa atong mga sa imong mga panginahanglan, that is not evil. In fact, mga igala, palihog gibutang sa screen there, ang 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Ang kabubuton sa Ginoo sa ato mga igala, ingon na ani. The Bible says, "For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. It is God's will for man to work." Nga naman, ang pagpanabaho, maunay means para makakwarta ta, aron makakaunta. Aron natay pangbayad sa atong mga bayro noon. God never said that money is evil. But chasing after money is the thing that is wrong. And the love of money, my God, as what the Bible says, mao gyud ay gamot sa tanang dautan. Palihog ibutang sa screen ang 1 Timothy chapter 6 verse 10. Unsay gingon sa Bible in 1 Timothy chapter 6 verse number 10. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after. The word coveted means sa Bisaya pa kaning nag-after siya na, naggukod siya na. The Bible says those people who love money, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. You see, may ang nahimong problema manggod karon sa ubang mga tao, including sa ubang mga Kristiyano, kay ilang gituuhan nga ang kwarta mao gitubag sa tanan nilang mga problema. Mao na no nga bisag mga Kristiyano makakita ka, bisag Kristiyano adlaw sa ating simba di magsimba kay mangwarta. Wala gi problema igsoon, manabaho ka. Manginabuhi ka. Do those things. Pero dili adlaw nga magsimba ka sa Ginoo. Kay pag imuha na ng kawaton ang oras sa Ginoo, unya ipuli nimo mga higala ang pagpanabaho, ang panginabuhi imbis mga higala sa pagsimba, then kana nagpakita nga ang kwarta na ang mao'y gihimo nimo nga gihidungo sa imong kinabuhi. Because you're chasing after money na. Kay ang Kristohanon nga nag-chase sa Ginoo, higala paminaw, basta adlaw sa Ginoo, ay sarado sa niya akong tindahan. Wala sa ko'y mga transaksyon. Di sa nako nilihokon. Ugma na lang ni or unya na lang ni inighumanam ko og simba. Amen. Mao nay Kristohanon nga si Jesucristo gyapon ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Karon daw pangutan-on ta ka kinsa bagay Ginoo nimo? Si Jesucristo o ang kwarta? Amen. You see, if money is the answer, then usa tong masulti. Kung ang kwarta ang mao'y tubag, then money becomes a god. So kung ang kwarta ang mao'y tubag, mga higala, then ang atong faith diya sa Dios, mga higala, dili siya ma-exercise. Mao biya na mga higala no nga wala dili ta permi tagaan og kwarta sa Ginoo.
ang Ginoo na siya ihatag sa mga kwarta sa ingon ani nga adlaw, pero i-budget nimo na sulod sa pila ka adlaw o pila ka semana o pila ka bulan. Kanang trabaho ninyo mao man ay gitudlo sa Ginoo 15:30. O bisan ingnon ka nga 700 imong adlaw, ginatagaan biyo kag 700 na imong adlaw. Di ba tigumon man na madawat nimo na kada kinsina kakatapusan? Or every 4th day of the month, or every 4th day or 27th day of the month. Depende mga igala sa imong gitrabahoan diya. Nay mga uban sinima na. And kanapod ang ginatudlo, ginabuhat sa Ginoo sa tuwa. Nasi panalangin yatag sa tuwa mga igala. But pasabutan na manage well the blessings of God. Parehas sa mga lamigas. Ang panahon lang nga maghakot sila mga pagkaon is during hot season. But on the rainy and cold season mga igala, walay usa nila manabaho. Dili ta permanente tagaan sa Ginoo kwarta. Kay di mo sugot ang Ginoo nga diya ka na sa kwarta magtutok. Ang uman nato, mga igala, wa na ganay tay kwarta kasi di ka pagtutok sa kwarta. Kasi di ka paggukod sa kwarta. Nagpait na gani ka, kasi gapapait sa imuha. Ang Ginoo. Nga naman, mali na ang imuhang tinuhan nimo. Ang gusto sa Ginoo sa imong may mag-mature ka sa imong faith nimo, that even though you have small amount of money, mga igala bisag gamay lang imong kwarta nimo, kana nimong kun bitaw ka nimong kalipay ba dili siya mahanaw. Kanang imuhang kadasig dili siya mawala. Malipayon gyud pa kadasig yapon ka. Inguna na ba? Even though affected ka sa inyong kalisod karon, pasin makita mga igala ang imuhang kadasig sa pagpalagad sa Ginoo sa imong pagsimba sa iya. Naman gani uban gani no tungod ba no kay wagi kwarta ba no di gyud magsimba. Di ba? Di magsimba, di way kwarta. So di way kwarta dapat gyud ay nakay kwarta. Pila na kapanahon sa imong kinabuhi nga wa kay kwarta, namatay ba ka nga wa kay kwarta? Unsay gusto nimo? O sige, pakaunon kag kwarta sa Ginoo, nya patyon kanya ugma. Ora say pilion nimo. Kay base nang uban niyo pag naa kay kwarta, grabe kay ka magsikag kaon-kaon diya sa gawas, so nya makita sa Ginoo magdaot ta lang ka kay bisag unsa na mga pamaliton nimo diya sa gawas. Wa ka nay disiplina, so magdaot na inhon ka. Ang lawas nimo nga untay gamiton sa Ginoo kay iyang templo di na magamit kay nagdaot kay magsigig palit ug mga butang nga makadaot sa lawas. O mao na wa ka tagay kwarta. Gikontrol sa Ginoo, ha? Gikontrol sa Ginoo ang imong kwarta. Nga para sa imo ay balo ba kay gala daghan kay kag kwarta? Muto ba mo ana nga daghan kay kag kwarta? Basahan ninyo ang Bible. Diya sa Psalms, I believe 112. Dagan kag kwarta ay. Walang gihatag sa Ginoo. Ngano man, you have money problem, you have money issue. Na kay problema diri na kay problema diri sa imong kasing-kasing. Mausab siguro ang imong batasan kung naa kanay kwarta. Kadungog ba mo kani mga tao nga moingon nga ang kwarta no makausab gid siya tao. Sa una dili ba na singon ana. Pero karon nga kwartahan na murag mura na mag si kinsa. Di naman maduulan. Sensitive naman dapat careful ka sa imong istorya kay basin ma-open siya. Ma-insulto siya. Murag dakuratan man. Higa na paminaw, kaning mga ginahatag sa Ginoo sa tunga ego lang, it helps us because it makes us humble.
Pwede mo taon na kung nakakay kwarta, daghang kag kwarta. Sige daw, Bim. Ang uban sir ninyo, no, dili kay balo sa tubag ani. Kay balo ko unsa imong itubag sa ako, kung pangutanon ta ka. Word panalitan word kung nakakay dato ka word. Unsa ka ay mo ha? Unsa ka word kung dato ka? Wa ka kay balo, di ba? Hello? Kay daghang mga tao moingon nga humble gyapon ko. Istoryahe. Humble gyud. Or hambog. Higa na paminaw, rich people, sila na mismo ang nagstorya nga ang kwarta makapausap og batasan sa tao. Ang dati nga mapaubsanon, mapahitaso na. Ang dati nga pobre mga igala, matapobre na. Ang dati mga igala nga kanang bitang maduulan, karon di na siya maduulan. Now, I did not say that money is evil, and God didn't even say mga igala nga dautan ng kwarta. But you better be careful mga igala, anang kwarta. Ayaw ka na higugma. Because the root of all evil is the love of money. Amen? Karon hatan ako sa iyong mga punto. Introduction ba lang to? Now, let me give you mga igala 3 things this morning, 10 minutes. Number 1, money cannot buy true peace or joy. So explore na to why money is not the answer for everything. Ug unsa gyud ang tinuod nga makahatag kalinaw o fulfillment and purpose sa atong kinabuhi. Okay? Mao ni atong histo. Number 1, money cannot buy true peace or joy. Daghang mga tao nagbukod og kwarta thinking it will ease anxiety or stress. Di ba? Abi na to, ang kwarta mo ay makapawala sa atong stress. Mo ay makapawala sa ato ang anxiety. Pero kay balo ba mo higala? Daghang mga tao na mga karon nga naa na hinuon sila kwarta, na stress naman hinuon. Na anxious naman, na balaka naman hinuon. Di naman hinuon katulog. Wa naman hinuon kalinaw. Abi ko ba ang kwarta makapawala og stress? Kinsa di sa imay galang musultik-sultik di katong daghang kag kwarta, stress ka. Kana lang bundakan ka og isa ka malita nga kwarta. Di ka ba stress ana? Bisag isa lang ka malita. Julius, ikaw tinga ka Romualdez. Isa ka malita lang. May stress ka. Mabalaka ka o dili? Gana ano namang ikaroon o? Ang buto sa ako. Malibog ka asan mo itago. Magsige kag likay-likay. Basin mo balhin kag laing puyan. Yan naman, basin ay mahibalo. Basin nga kuanon tutulisod ko ani. Hello? Amen. Abi ninyo dahil kwarta makapawalag stress, may stress ka. Yan si Hermel lagi pag nanay isa ka malita nga puros 1,000, mamayat nig samot ba? Di man ni katulog. Lalo ang mata ni. Mulagom, di ka tanawa. Ako ipabasa sa inyo para mo tuo mo. Nga ang daghang kwarta dili makapatulog. Amen? Pero ang tao nga igo lang ang sapi lami ang iyang tulog, bisan pa makadawat siya dako o gamay, makatulog siya tarong. Pero ang daghang kwarta di siya makapatulog nimo. Ikaw Ward, bundakan ka og 2 milyon. Makatulog dili? Magsigig wonder mo una-una siguro ba? Di ba? Ha? Patay ka diya. Okay, basahin na ito Ecclesiastes chapter 5 verse 10 to 15. Kung saan nyo din sa Bible, Ecclesiastes chapter 5, sugod nagbasa sa versikulo Gis. Ecclesiastes chapter 5 verse number 10. Paminawan ninyo ang pulong sa Diyos, ha? Giyon sa Bible.
He that loveth silver, ang silver is, mauna siya ang kwarta sa una. Sabta ninyo? Silver, kwarta na, plata. He that loveth silver shall not be satisfied with silver. But pasabot, bisag ang tao, daghang nagkwarta, di gyapon na matagbaw. Ang tao di matagbaw. Tanawan ni mga ubang nga tao nga bisag daghang na kay kwarta, mangurakot paghapon kwarta. Amen. Because he that loveth money shall not be satisfied with money. Na mga tao moingon sila, pag naana ko'y milyon, kontento na gyud ko, di na gyud ko mangayo pa og more. Istoryahi ko sa di ka makontento. Amen. Padayon ta. He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. Ang giyon sa Bible, this is also vanity. Verse 11, sa diha nga ang kabtangan, pag ang kabtangan mo daghan, sila nagdaghan nga mukaon kanila, ug unsa ang maayo nga anaa sa mga tag-iya niini. Gawas sa pagtanaw kanila pinaagi sa ilang mga mata. 12, ang katulog, tanawa ang katulog sa usa ka nagahago nga tao matamis. Bisan kun siya mukaon o gamay o daghan. Apan, ang kadagaya sa mga adunahan, dili mutugot kaniya sa pagkatulog. Di ka makatulog og tarong. Abi nimo kay wa kay kwarta di ka katulog. Kung naapo kay kwarta dagan, di po ka katulog. Mao na ang ginahatag sa Ginoo sa atoa, igo aron lami ang atuang pagtulog. Natay peace of mind. Amen? The Bible says, verse 13, adunay hilabihan nga kadautan nga ako nakita sa ilalom sa adlaw, nga kung hinganlan nako kini, ang mga bahandi gitipigan alang sa mga tag-iya ni ini, misangpot sa ilang kadaot. Tanawa na. Apan kadtong nga mga bahandi nangawala pinaagi sa dautan nga kasakit, ug siya nagapanganak og usa ka lalaking anak ug walay butang diha sa iyang kamot. Verse 15, ingon sa iyang paggawa sa taguangkan sa iyang inahan, hubo siya nga mubalik sa pag-adto ingon sa iyang pag-abot, ug walay madala nga bisan unsa sa iyang kahago nga iyang madala diha sa iyang kamot. So it shows us mga higala paminaw, ayaw pagsigig ko og kwarta, kay ang kwarta dili na magpermanente sa imuhang kamot. Amen. Biyaan ka na. Kung mamatay ka, dili mo uban ang kwarta sa imuha. Amen. Higala sultihan ta mo, ang kalinaw iya na sa Ginoo, dili na sa kwarta. John 14:27 please. Dili na lang kumutapos no. Kay wala na tay oras. Ang gingon may higala sa Ginoo, peace I live with you. Ang kalinaw mo ay akong ibilin sa inyo. Ang akong kalinaw akong ihatag sa inyo. Dili sama sa gihatag sa dili may higala na mahatag sa kalibutan, ako maghatag ana sa inyo. So ang kalinaw dili mahatag sa kalibutan. Ang makahatag kalinaw sa ato ang Ginoo. Abi nyo ka na mga uban nga wa nagasimba, wa nagasunod sa Ginoo, may wa na nangalagad sa Ginoo kay ngano man kay nagunauna sila ang kwarta maoy makatagbaw nila ug makahatag kalinaw, pangutan na sila kung malipayon ba ilang kinabuhi karon. Kay di gyud na tinuod. Si Kristo ang Ginoo ang makahatag tinuod nga kalinaw. Busa ayaw kaguol diha sa imong kasing-kasing mo ayaw kahadlok. Amen. Ayaw kaguol. Wa kay kwarta, ayaw kaguol. Naamoy mga bayro nun, ayaw mo kahadlok. God is your provider. Amen. Ang uban diri nga nagmugot ang nawong tungod kay way kwarta. Nagtuo ba gyud ka sa Ginoo? Then cheer up. Delight yourself in the Lord. Ay simugot. Ayaw dako imong simod. Dakog simod kay way kwarta. Pero pag nay kwarta, grabe ang katawa, mag-isip ang baba kay nay kwarta. Ay kwarta gyud imong kalipay dili ang Ginoo. Mo na taphaw kay ka, mabaw kay kag kalipay mayala sa imong kinabuhi kung ang imong kalipay ginakuha lang nimo sa kwarta.
Ako, malipayon ko, bisag wa may kwarta. Kaya ang among kalipay, ang Ginoo. Ang Ginoo nagpakaon namo sa akong pamilya, ang Ginoo nagtake, ang Ginoo nagpanalipod. Kay balo ba mo magampo mi ni Ma'am Dominic uban sa mo mga bata, dili kwarta among pangayon kay balo na ang Ginoo sa mo mga panginahanglan. We believe nga in due season, pag naami panginahanglan, ang Diyos muhatag sa amuha og financial need, financial provision. Di mi pasagdan sa Ginoo. Ang among always ginapray sa Ginoo may gala is safety, protection, wisdom, good health, and kaning presensya sa Ginoo. Nga kung asa mi nagpuyo, Lord, unta ang imong presensya naa sa among panimalay. Kaya usaha man ang nakay kwarta walang presensya sa Ginoo may gala. Sige sulag kawatan. Sige sulag daot ang mga tao. Ayo. Amen. Ang uban na to, sige pangayo mga material nga butang. Ayaw mo giyon ni Kristo, ayaw niyo nakadaki na. Kay baloko unsay panginahanglan sa iyong lawas, kay baloko unsay panginahanglan sa iyong kinabuhi. Take no thought. Di ba gingon sa ni Hesus Kristo, take no thought of your life. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diretso na ako ni. Number 2, money cannot solve moral or spiritual problems. Mo na point number 2 na to. Igala paminaw, temptation, greed, pride, and sin. Di na masulbad, pinagi mga igala sa kadaghan ni mo kwarta. Bisan pa yung daghag ka kwarta mga igala, paminaw, ang tentasyon na aragya po magbalik-balik lagi hapon. Ang pride na aragya hapon, ang greed. Igala paminaw, dili kwarta mga igala, ang maka sulbad ana. Ang Ginoo. Amen? Money can even magnify these problems kung dili siya ma-handle may gala uban sa kaalam sa Ginoo. Ang uban nato dili maka-handle og problema kay nganuman ang nakatutok ta, nakafocus lang ta sa kwarta. Manay paminaw mo wa kay wisdom sa pagsulbad sa mga problema. Kay nganuman may gala para sa imuha ang solution permi sa problema kwarta. Amen? Ikatulo because of time. True security comes from God, not from wealth. Okay? Pag unahon nato ang Diyos, higala paminaw mo, we trust Him to provide for our needs. Higala paminaw, dili jud ka mabalaka basta unahon nimo permi ang Ginoo. Amen. Pero pag secondary ang Ginoo sa imong higala, kanag yun mapuno jud kag kahadlok ug kabalaka. Kay di man ka panalanginan og tabangan sa Ginoo. You know why other people may gala paminaw mo kanang kuan jud kay sila ba miserable jud kayo. Kasabot mong miserable di ba? Nay mga tao karon may gala ba no matawag nato nga miserable kayo sila. Kay nga naman may gala grabe gyud. Napuno sila og utang. Nga naman wa sila laing choice, ang ilang solution permi sa ilahang problema may gala kwarta. So na sila panginahanglan, na sila kinahanglan bayron, ang ilahang solution permi utang, mangutang ko, mag-loan ko, yung nani. Kaya balo pong may gala paminaw, kana ang usa ka litag ni Satanas. If not paminaw, used properly, if not handled with wisdom mga igsoon, paminaw, ang kanang pagsigi natog pangutang, maunay makapaulipon nato. It can drive us away from God. Now, I did not say nga ang pagpangutang may gala is dautan. In fact, naigitudlo ang Ginoo may gala sa kaning pag-utang may gala in the book of Deuteronomy mga igsoon, pero kinahanglan i-manage nimo na o kinahanglan may gala good payer ka. Amen. Because the Bible says in the book of I believe that's Proverbs, the Psalms, I believe, the wicked borroweth and payeth not again. Amen. There's nothing wrong may gala mangutang, kami ni Mama may gala na mga panahon nga mangutang mi. Pero mga igsoon, mangutang mi sa kaya na mo bayaran. Mangutang mi may gala, paminaw mo, dili mi mangutang na pod kung wala pa namo na take care ang among utang. Mo nang gihimo na ako nga prinsipyo diri sa atong simbahan. Dili nato i-renew ang atong mga commitment sa building project unless masettle nato ni. Kay dili kabubuton sa Ginoo magpatong-patong ta sa utang. Because it can make us slave. Amen. So ang gusto sa Ginoo may tala, use wisdom. Kung mangutang manggani ka. Pero mga igsoon, you know why other people have become miserable? Because mga igsoon, all they think to the solution to their problem is money. Kana mga taong yun na may wag yun na gaduol sa Ginoo. Wag yun na sila may galagasalig sa Ginoo. Wag na sila gasunod sa prinsipyo sa Ginoo.
And now they are slave to people nga ilahang giutangan. Higala paminaw, the Bible says, dili ka magpaulipon sa tao. Use wisdom. Kaya ang gusto sa Ginoo sa atong mahigala paminaw, servant lang ta niya, dili sa mga tao. Pero kung dili ka maayo mahigala, magdala anang utang mahigala, pwede ka mahimong ulipon sa tao. And that is not God's will for you. Paminaw ba ta? Kami ni ma'am, you know what? Kung na may utangon mga higala, bayaran gyud mo na. Hinay-hinaya na mo na siya, unsang kanang amo ginang kay naman may higala. Dili kasabot me, dili ka bubuton sa Ginoo nga kami mahimo ming sumusunod sa ta, mahimo ming slave. God doesn't want us to become slave to money. Kaya ang kwarta may higala paminaw, bisan essential siya sa atong kinabuhi. Makadaot siya sa ato ang relasyon sa Ginoo. And that's why daghang mga Kristiyanon wa na gasimba, wa na gasunod sa lakang sa Ginoo kay gihimo na silang ulipon sa kwarta. Naminaw ba ta? You know what? There's nothing wrong mangutang. Pero may higala, paminaw, settle your debts. Amen? That's wisdom from God. The wicked borrow it. Pwede ko no magbaro, pero bayari. Kaya kung di magbaro ka, niya di mo bayaran, dautan ka. Ang kinaiya sa dautan nga tao, manghulam, niya di mo bayad. But the righteous showeth mercy and giveth. Nakita nyo, ang righteous nga tao may gala, kay balo siya mo manage. Dili pa siya ingon, nga siya mangutang, siya pa ang muhatag. Kung naay mo doon sa iya, may gala, mga yung tabang-tabangan niya, maluoy siya, niya muhatag siya. Dili siya mabaon sa utang, kaya nga naman, maayos siya nga manager sa kwarta. That's why gitawag siya sa Ginoo, righteous. Right handling of money, right, di ba? Righteous, right. Amen? Igsoon, paminaw mo sa kuan. Okay? Ayaw itutok ang imong hunahuna diha sa kwarta, itutok diha sa Ginoo. Unaha permi ang Ginoo ug saligi ang Dios mo provide sa imong needs. Dili kay kung naa kay panginahanglan, paminaw mangita dayon ka kinsa imong pwede ka utangan. No, that is not God's will for you mga igsoon. Kabalo ba mo mga higala ang kwarta mura nagbabae. And that's what money did to Samson. Si Delilah murag kwarta to ni Samson eh. Sige siya gukod, siya apas, and then later may gala, gihimong slave si Samson atong babae. Gipok ang iyang mata, nabutas siya, unya mga igsoon, it led to his destruction and death. Makadaot may gala, paminaw mo, makadaot ang kwarta, basta dili ang tao kay balo, mudala o kwarta. Mao nang ginatudluan ta, give, ginatudluan ta pag-tithe. Ngano man gusto sa Ginoo mga higala nga siya ang imuhang saligan, dili ang kwarta. Gets? Amen. So dili na ta. I believe nasabtan naman siguro nato no ang pulong sa Ginoo. Conclusion na ta. Ato ta conclusion de. Paminaw. Reflect. Diya sa imong life nimo. Are you chasing money, thinking it will fix all your problems? Nagukod ba kag kwarta? Kaya nagunahuna ka, ang kwarta maoy maka sulbad sa tanan nimo mga problema. Igsoon kung yun ana ang imong panghunahuna karon, I encourage you, shift your focus. Usba ang imong panghunahuna. Usba ang imong focus. I-prioritize ang imong relasyon sa Ginoo. Kana ang number 1. Secondly, imong pamilya. Ang uban nga mga tao busy kayo pangwarta, nabiyaan nila ang ilang pamilya. Nabiyaan nila ang ilang asawa, ilang bana, wanay panahon mga higala sa ilahang duha o sa ilang mga anak unsay nahitabo, broken family. Amen. So, dito ka moadto sa mas importante. Amen. Now, God did not say to us nga dili manabaho, dili manginabuhi, dili mangwarta, dili. Ang gingon sa Ginoo, panabaho aron namoy makaon, dili ba? But manage well. Ayaw tuguti nga ang imong relasyon sa Ginoo maguba tungod lang sa kwarta.
Ayaw tuguti ang kwarta makadaot sa imuhang relasyon sa imong pamilya. Ug ayaw tuguti ang kwarta makadaot, makaguba sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Amen. You see, last na ko na isulti sa inyo. Money can buy comfort, but it can't buy contentment, peace, or eternal joy. Igsoon, ang masaligan nimo diyan sa imong kinabuhian Dios. Trust God and let Him be your ultimate solution. Amen. Higala paminaw, kami sa akong pamilya, for more than 20 years, paminaw, we depend fully on God. Wala mi gasalig sa mga lain nga butang. Ang Dios ang amo ang ginasaligan. And you know what? Paminaw, He never failed us. He never failed us. Sukad sa una hantod karon, hantod nga nanami duha ka anak, paminaw mo, God really take care of us. Napay mga butang mahigala ba no, ma-enjoy na mo. Mga butang awa na mo gipangayo sa Ginoo. Even though mga igsoon, wala ko'y work, wala ko'y business, wala. I serve fully on God, me and my family. God truly bless us. Kaya para sa mua, mas importante ang peace, mas importante mga higala, ang joy, mas importante ang relasyon namo sa Ginoo. Mas importante ang protection sa Ginoo. Amen. I hope mga igsoon na higmatata karong buntag. Please abrihi ang inyong mga pangunahuna. Naay siguro yung mga uban ninyo karon diri nagsimba pero wala kay kalipay karon because na kay financial problem. You know what? Ang Diyos nakaibaluan na. But He wants you to shift your focus to Him, not on the money. God can give that to you. God can give that to you. Pero kinahanglan sa nimo mga higala, i-fix ang imuhang faith nimo kay basin ang imong pagtuo, ang imong pagsalig, wala naka-point sa Ginoo. Amen? Idoko atong mga uloy piyong itong mga mata. Father in heaven, thank you sa mensahe. Please, Lord, speak to everyone this morning. Father, I pray, move the invitation. Whoever in this building has money issue or money problem or faith problem or trust problem or trust issue, Lord, I pray that you help that person today. Whether bisita na siya or anak nimo na siya Ginoo, tabangi siya nga dili magsalig sa kwarta kundili sa imo. Dili magdepend sa tao, dili magdepend sa trabaho o sa panginabuhi, kundili magdepend siya fully sa imo. Lord, unta dili ma-mislead ang mga katawhan nimo diri Ginoo. Please, Lord God, help everyone this morning. I pray this in Jesus' name. This morning, nagtuod jud ko, nakitang tanan, gistoryahan sa Ginoo. Wala siguro usa nato diri, babae, lalaki, ginikanan o batan-on nga wala istoryahi sa Ginoo. Kung ikaw ni karong buntag, then God is calling you in the altar. He wants to speak to you, and I believe gusto siya makadungog sa imo. Igsoon, if you have financial need, just bring it to God. God is greater than your needs. God can help you with that. Shift your focus to God. Don't lose sight. Don't be blinded by the blessings you receive from Him. Gipanalanginan ka sa Ginoo, but igsoon ayaw pag-focus diha. Focus on the blesser, not to the blessing. Ayaw wala ang Ginoo sa imuhang kasing-kasing sa imong pagtuo.
Kay the moment nga mausab ang imong pagtuo nimo, magmubalhin diha sa laing butang o diha sa kwarta, diha jud ka malumos, diha ka mag-struggle, diha ka mahimong miserable. You know what? God understands your problem. God understands your situation. He knows your situation. Dala lang na sa Ginoo igsoon, cast all your care to Him. Kay nag-care man siya sa imo, nag-care man siya sa imong family. Wa man mo pasagdi sa Ginoo igsoon. Baby, ang uban nato no, kinahanglan siyo ta mga ipasaylo, mga itag sorry sa Ginoo. Kay nakasala ta. Kay basin mga igala sa panahon nga kita panalanginan niya, mawala man dahil ang ato ang focus nato. Manindog tang tanan palihog. Kung karong buntag istoryahan ka sa Ginoo, duol diri sa altar. Duol diri sa altar. Come to the Lord in a humble spirit. Talk to Him. Base na kay mga pagkulang sa iya, pangayog sorry sa Ginoo. Unya, pangayog tabang sa iyo, Lord, fix my life. Help me, Lord, in dealing with my situation. Give me wisdom, especially in the area of money. Lord, na ako'y needs karon, na ako'y mga utang karon. I believe na sa imo ang tanan nga provision, Lord. Please help me with it. Dili na ako ni kaya, Ginoo. Kinahanglan kay kanako, Lord. Put your trust in the Lord. Don't look, ayaw ninyo pangitaon ang mga tao. Pangitaan ninyo ang Ginoo. So karon ang pinakanindot nga panahon, pwede ta moduol sa Ginoo. If you want to come to the